Good morning mga kabombo. Ngayon mga kabombo, nandito tayo sa NBI Region 12. Makakasama natin ang kanilang butihing Acting Regional Director, Attorney Moises B. Tamayo. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Ay magandang umaga po sa inyo at sa mga tagapakinig ng Bombo Radyo. Opo. So, ito po, i-confirm lang po natin kasi last Monday, may na-aresta or may nadakip raw po kayong empleyado ng COA Region 12. Oo, this is to formally announce sa programa ninyo na meron kaming isang naaresto na certain Miguel Sosimo, Tamundong, Hakalan, na napag-alaman namin na State Auditor 2 ng COA dito sa Region 12. So, inaresto siya pursuant doon sa apat na warrant of arrest na inisyo ni Judge Chavez ng Regional Trial Court Branch 12 ng Coronadal City sa kasong anti-voyeurism at qualified anti-trafficking in person. Ibig sabihin, nagpakalat siya ng sensitibong larawan without the consent ng victim. Bali dun sa investigasyon na prior dito sa issuance ng warrant, gano'n na nga ang laman ng kwento ng biktima natin. Opo. And isa lang po ito sa warrant of arrest na ano po sa suspect, na bato po? Ito po, apat na warrant po ito ay galing lang po sa iisang complainant sa ngayon. Opo. So, nung Monday, ano po ang nangyari sa nasabing operation? So, operation po talaga siya na talagang sinadya na arestuhin doon sa kanyang opisina? Kasi hindi ma-establish yung whereabouts nito, no? Pero based on intelligence gathering, we found out that despite the issuance ng warrant of arrest ni Judge Chavez noong August 14, 2025, itong subject natin ay patuloy pa rin pumapasok sa kanyang opisina. Na as if na hindi na umiiral ang batas dito sa nasasakupan natin. So, segundo sa sinabi ni Director Magno na siya ding naging regional director dito na maging aktibo sa pagpapatupad ng batas dito, minabuti namin i-check kung totoong impormasyon na kahit na may warrant, napasok pa sa kanyang opisina dito sa COA. Opo. So, nung nadakip na po yung suspect, wala naman pong nangyaring resistance or whatsoever, ARD? Wala naman pong nangyari, no? Pero pagkadating dito sa opisina, naging fluctuating yung kanyang blood pressure. Siguro, dala na rin siguro ng pagkabigla niya dito sa pagkakaserve ng warrant. So, kasalukuyan, nakakonfine siya dahil nga ayon dun sa doktor na tumingin, ay fluctuating ang kanyang blood pressure. Sa whereabouts rin po ng subject, noong 2019 po, na-stroke po raw ito? Yun ang pagkakaintindi namin. Alright. So, after the arrest, temporarily nandun po siya sa hospital? Oo, kasi hindi in-advise ng attending doctor na ibalik dito for confine namin sa jail. Opo. So, ano po yung naka-confine po siya, so what's next? Ito po yung katanungan ng marami. So, procedurally, itong mga warrant na inisyo ni Judge Chavez ay i-return namin. Ayon sa batas, may obligasyon ng NBI o kung sino man na law enforcement officer na i-return itong warrant sa issuing court. At dito sa aming return, ay merong prayer na ito ay turn over na ang custody sa BGMP Coronadal. Opo. Ibig sabihin po, once na medyo okay po yung kalagayan niya sa hospital, mabubulok pa rin po siya sa kulungan? Ay opo, kasi po ito, ang mga inisyong warrant po laban dito sa subject natin ay no bail. No bail po itong lahat. Opo. So sa part rin po ng subject, hindi na po ba siya pwede mag-file ng motion? Nasa sa kanyang abogado na yon kung sakasakaling ma-prove nila sa court kay isasala ni Judge Chavez na if the evidence of guilt is not that strong, baka bigyan siya ng
kaukulang piyansa. Pero hindi kami pwedeng magsalita dahil saklaw na po ng court yun. Alright, alright. But itong concern po rin natin, kasi na-mention nyo po ARD na nakakatrabaho pa rin po siya despite of the warrants na final po ng court sa kanya. Ano po yung pagpapailalim natin dito sa naturang issue? Kasi dapat ang COA Region 12 may accountability, parang dapat alam na alam nila dapat yung mga whereabouts ng kanilang mga empleyado. Sana nga po, sana ganun eh. We will try to reach out doon sa regional director ng COA at bakit ganun po ang nangyari. Alright. So, ano po yung after this, after po na nadakip ng suspect, may ilang biktima po ba yung nag-reach out sa inyo? So far, may nagre-reach out sa aming isa at nagmamanifest their intention to file a complaint. So, ina-expect namin, hopefully, pumunta dito after itong arrest nitong subject natin, yung iba na naging biktima pa nitong ganitong sistema ay pumunta dito sa aming opisina para malapatan na ng tamang kaso ito kung meron naman tayong sapat na ebidensya. Opo. ARD, mensahe niyo po sa mga kabombo natin na nakikinig sa ating programa at baka may karagdagan din po kayong gustong sabihin. Ano pa po yung mga ginagawa nating mga programa, mga activities dito sa ating nasasakupan? So, ang opisina ngayon, ang NBI Central Mindanao Regional Office ay nandito na po sa Prime Government Center sa Carpenter Hill, Coronadal City. So, kung meron po kayong nais idulog o meron po kayong concern na sa tingin nyo makakatulong sa amin, nandito po ang opisina namin handang tumulong po sa inyo. Alright. Maraming salamat po ARD at magandang araw po sa inyo. Salamat din po at thank you po.